Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo at para din linangin ang buhay espiritual ng bawat tao. At para din magpahayag ng katotohanan at magpatotoo na si Jesus ay Mesiya ng Diyos at anak ng Diyos. At para din magbahagi sa inyo kung sino ba ang Espiritu Santo sa buhay ni Jesus at kung bakit si Jesus ay nagsasalita patungkol sa pangalan ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus na sa huling panahon na magkakaroon nga daw ng gera ang mga bawat nasyon, magkakaroon ng mga lindol, ng mga sakuna, ng tagutom sa iba't ibang lugar. At sinabi rin ni Jesus na sa huling panahon maraming mga magulang at mga anak ang maglalaban, maraming mga anak ang magiging suwail sa kanilang magulang, at sinabi rin ni Jesus na maraming mga bulaang propeta ang magsusulputan. So sinabi ni Jesus na mag-ingat sapagkat maraming mga bulaang propeta ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na si Jesus ay Mesiya ng banal na Espiritu. Si Jesus ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong Ama espiritual na nagsugo kay Jesus, na siyang pinaglilingkuran ni Jesus. At si Maria ay ang babae na pinili ng banal na Espiritu dito sa mundo para magsilang kay Jesus na magkatawang tao. Para si Jesus ang maging tagapamagitan sa banal na Espiritu o sa Espiritu Santo at sa mga tao. Sinabi nga ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. At sinabi rin ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Una sa lahat, ang katawan ni Jesus ay templo rin ng Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. So si Jesus at ang banal na Espiritu ay parating magkasama dahil ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Templo ng Espiritu Santo. At si Jesus ang siyang ginawang Mesiya ng banal na Espiritu para magbautismo sa pangalan ng banal na Espiritu sa mga tao. Sa pangalan ng Espiritu Santo para ipahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao nga ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Para ipahayag din ni Jesus na ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ang dapat nating kilalanin na ating amang espiritual, na dapat nating paglingkuran, sambahin at ibigin ng higit sa lahat sapagkat ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin ay ang Alpha at Omega. Maraming mga tao ang tumalikod sa banal na Espiritu at mas inibig ang kanilang sarili na naging mapagmataas sa banal na Espiritu. Honestly, sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu Santo kung sino yung mga taong suwail na lumalapastangan sa Kanya, na hindi naging kaisa ni Jesus na ang Espiritu Santo ang sinasamba. Yung mga bulaang propeta katulad ng Romano Katoliko, iniidolo nila ang Papa na kanilang Holy Father. Tinatawag nilang Father ang mga pare. Sa banal na kasulatan nasasa dito sa Matthew chapter 23 verse 9. Huwag niyong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na inyong ama sapagkat iisa lang ang inyong ama at iyon na yung amang nasa langit. Sinabi yan ni Jesus. Honestly, ang may pag-aari ng buhay natin ay ang banal na Espiritu. Ay ang siyang totoong amang espiritual na nagsugo kay Jesus na siyang amang nasa langit, hindi ang mga pare. Pero itong mga pare, inidolo nila ang sarili nila na tawagin silang Father dito sa lupa.
At ang ninudulo din nila ang pinakapinuno nilang saserdote, yung Papa, na siyang kanilang Holy Father. Pero honestly, lahat ng katawan ng mga pari, pati ng Papa, templo rin ng Espiritu Santo. Ang may pag-aari ng buhay ng mga taong yan ay ang Espiritu Santo rin. Itong Papa at ang mga leaders ng Roman Catholic, honestly, mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi nila itinuturo ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang dapat kilalaning Father na amang espiritual. Dahil ang Espiritu Santo lang ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Honestly, maraming mga relihiyon dito na narito sa mundo. Hindi kayo matutulungan mga punong ministro nyo na maligtas ang inyong kaluluwa. Dahil ang katotohanan, si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para muling ipanganak ang kaluluwa mo na maging kaisa ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos, sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos. Ang sinasamba ni Jesus at pinaglilingkuran ni Jesus ay ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo na nananahan sa kanyang katawan. At sinabi rin nga ni Jesus, "There is power once the Holy Spirit comes upon you. You will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and at the end of the earth." Dahil sa mga salita at aral ni Jesus, dahil ang pananampalataya naman, hindi mo yan makikita ng mata. Kung hindi mo pag-aaralan ng mabuti at hindi mo pakikinggan ng mabuti ang mga salita ni Jesus, hindi maboborn again ang kaluluwa mo para maging anak ng banal na Espiritu, na maging kaisa ka ni Jesus, na ang layunin mo ay hulihin din ng bawat kaluluwa ng bawat tao na ang tanging sambahin lang ay ang banal na Espiritu na nananahan sa ating katawan. Hindi ang mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan ng Romano Katoliko. Dahil ang mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan ng Romano Katoliko ay nilikha lang ng kamay ng tao. Ang nagbibigay ng buhay sa tao ay ang presensya mismo ng Espiritu Santo. Ang tao kaya namamatay ay gawa ng umaalis na yung Espiritu Santo sa katawan ng tao kasama yung kaluluwa ng tao. Kaya namamatay ang tao. At ang kaluluwa ang siyang babalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghukom. Tayong mga tao, wala tayong itatago sa Espiritu Santo dahil siya yung may pag-aari ng buhay natin. Siya yung lumikha sa atin. Alam ng Espiritu Santo kung saan tayo nakatira, kung sinong magulang natin, kung mga kapatid natin, mga naging kaibigan natin, mga nakikita natin mga tao dito sa mundo, nakakausap natin. Alam lahat yan ng Holy Spirit dahil bawat katawan ng bawat tao ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo lang ang may pag-aari ng buhay ng bawat tao. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Yung mga propesiya ni Jesus ay nangyayari na at nagaganap na sa ating mundo. Dahil nga maraming mga tao na ang tumalikod sa banal na Espiritu at naging mapagmataas, mas inibig nila ang kanilang sarili at pera, ang ating mundo ay napuno na ng kasalanan. Maraming mga bulaang propeta ang naglalaban-laban at nagtatagisan na itinataas nila ng kanilang relihiyon ng tama. Pero honestly, ang nag-iisang tama na relihiyon ay si Jesus mismo ang nagtatag noon. Sa puso niya, nasambahin ang Espiritu Santo sa ating puso, isipan at kaluluwa, sa ating katawan, na ang Espiritu Santo ay ang ating Diyos na buhay, na hindi natin nakikita ng mata, ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Si Jesus ay Mesiya ng banal na Espiritu ng Espiritu Santo. Si Jesus ay hindi tao, nagkatawang tao. Pag sinabi mo si Jesus ay tao, pinanganak lang yun sa laman. Pag sinabi mo si Jesus ay nagkatawang tao, ipinanganak sa Espiritu. So si Jesus ay hindi tao, Espiritu, at ang Espiritu ay Diyos. Kaya sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa. Dahil si Jesus ay Espiritu, hindi siya tao, nagkatawang tao, para maging tagapamagitan sa Espiritu Santo at sa tao, para pagkasunduin ni Jesus ang mga tao at ang Espiritu Santo, para hikayatin ni Jesus ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo, na magpasakop sa banal na Espiritu para
linisin ng Espiritu Santo, malinis ang ating kasalanan, at muli tayong kilalanin ng banal na Espiritu Santo na anak niya. Honestly, si Jesus lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan. Etong si Kibuloy naman, ang kanya naging posisyon, nagtayo din siya ng relihiyon. Pero honestly, marami sa relihiyon, which is ipinahayag ko dito sa aklat na to, maraming mga bulaang propeta ang nagtayo ng mga relihiyon na ginawa lang nilang negosyo. Na the more silang nakakakuha ng mga miyembro, the more silang maraming nahuhututan ng pera. So maraming mga tao ang nalilinlang nila na kinukuhanan nila ng pera. Hindi nila yun may tatago sa banal na espiritu dahil hindi naman ang tao nagbago. Na magkaisa na tangi ang sambahin lang yung banal na espiritu. Bagkus itong mga relihiyon na nagkalat dito sa mundo ang nagpagulo. Dahil gawa ng relihiyon, maraming mga tao ang naglaban-laban. Hindi nagkaisa. Itong relihiyon dito sa mundo, honestly, kay Satanas na yan ang galing. Hindi yan nanggaling kay Jesus. Dahil ang layunin ni Jesus, pagbuklo din ang bawat kaluluwa ng bawat tao na mag-repent, magsisi, at magbalik loob sa Espiritu Santo. Para malupig ang kasalanan. Dahil ang kasalanan nga na sinabi ni Jesus, ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Dito, ang maraming kasalanan na ginagawa ng mga tao, yung kanilang katawan sa sagradong tahanan ng Diyos, binababoy nila sa kamunduhan at kalaswaan. Nagkalat ang mga bakla, tomboy, which is ipinagbabawal ng Diyos ang pumatol ka sa kapwa mo lalaki at kapwa mo babae. Which is sa mundo natin ngayon, worldwide, kalat yung mga transgender. Pero hindi nalalaman ng mga transgender na to na yung kanilang katawan, templo ng Holy Spirit. So itong mga tao na tumatalikod sa banal na espiritu, hindi sila naging kaisa ni Jesus. Mga antikristo kayo na lumalapastangan sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo. Narito na tayo sa uling panahon, which is yung patungkol sa mga LGBT. Nandito rin, tinakil ko sa aklat na to dahil ang Holy Spirit ang nagbigay sa akin ng karunungan para ibahagi ko ang katotohanan. Itong si Kibuloy, ang pagkakamali din niya, ginamit niya yung pangalan ni Jesus sa kasinungalingan. Sinabi niya na si Jesus ang kanyang ama. Sinabi niya na siya din ang may pag-aari ng kaluluwa ng mga tao, ng kapwa niya. Sinabi rin ni Kibuloy na ang may pag-aari ng sanlibutan ay si Kibuloy. Well, honestly, si Kibuloy tao lang. Hindi siya nakahihigit sa banal na espiritu na siyang may pag-aari rin ng kanyang katawan at kaluluwa. Sa oras sa tanggalin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ni Kibuloy, mamamatay si Kibuloy at lilisan dito sa mundo. Yung kaluluwa ni Kibuloy, haharap yan sa banal na espiritu, sa Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo kung anong pinagagawa ni Kibuloy dito sa mundo. Hindi niya pwede yung itanggi. So, kung itong si Kibuloy haharap sa banal na espiritu, alam ng Espiritu Santo na marumi ang kanyang puso. Wala sa panig ng banal na espiritu. Kaya si Kibuloy, kung babawin ng Holy Spirit ang kaluluwa sa katawan niya ng Espiritu Santo, ang kaluluwa ni Kibuloy, hindi yan kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Kaya sa Biblia, sinabi rin yung maraming mga tao nga nagsabi sa Panginoon na sila ay nagpagaling din ng mga sakit at marami silang ginagawang himala. Pero sinabi sa kanila ng Panginoon, talaga hindi ko kayo nakikilala. Umalis kayo sa aking harapan. Dahil nga maraming mga tao dito sa mundo, hindi nila sinunod ang kautusan ng Espiritu Santo na nasa ating katawan. Kasi ang Espiritu Santo may pag-aari ng ating buhay. Hindi tayo mga tao. Ipinagbabawal ng Panginoon yung pangangalo niya. Pakikapid, pagbebenta ng aliw. Yung mga panggagahasa. Kasi nakalagay sa Bible, huwag mong kakainin ang laman at dugo ng iyong kapwa. Dahil ang nasa dugo nito, ang buhay nito. Honestly, yung mga tao na uhaw at gutom sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan na hinahalay nila, yung mga bata, yung mga kababaihan, o yung mga batang lalaki. Dahil marami nga mga tao dito, patulad ng mga pare, maraming mga pare pedophilia. So, minumulestya nila
yung mga kabataan na to, pero hindi nila naunawan na yung katawan ng mga kabataan na to, ng mga tao na kanilang minomolestya o ginagahasa, honestly, ay sagradong tahanan ng banal na spirito. At sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawa sa akin ko rin. Sinabi ni Jesus na sa huling panahon, kung anong magaganap, yun nga magkakaroon ng gera, magkakaroon ng labanan ng bawat nasyon, magkakaroon ng mga lindol, ng mga sakuna, magiging maibigin ang mga tao sa kanilang sarili at pera, maraming mga anak at magulang ay maglalaban-laban, nangyayari na sa ating mundo. At sinabi ni Jesus na itong mga nagaganap na to ay pasimula pa lang ng paghihirap. Hindi pa yan ang katapusan. Sinabi ni Jesus na mahahayag muna ang mabuting balita patungkol sa karya ng Diyos Ama, at yun na ang katapusan. Ang misyon ko at layunin ko at ng aklat na to ay para gisingin ang bawat kaluluwa ng bawat tao. Na tayong mga tao ay hindi tao lang na ipinanganak sa laman. Na ipinanganak sa sinapupunan ng ating ina. Tayo ay mga kaluluwa, mga espiritu na ipinanganak sa espiritu ng Espiritu Santo. So ang layunin at misyon ko, hulihin ko ang bawat kaluluwa na liligaw ng landas, na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo, at tanging Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat, sapagkat templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo ay ang siyang nag-iisang Espiritu at Diyos na may pag-aari ng buhay nating mga tao, ang siya may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal din ng Diyos na markahan mo yung kanyang templo. Yung katawan natin, templo ng Holy Spirit. So, pag minarkahan mo yan ng tato, dinungisan mo ang sagradong tahanan ng banal na Espiritu. So, may kasalanan ka ngayon sa Espiritu Santo. Ngayon, itong mga tao na naglagay ng tato, alam niya ng Holy Spirit na nagpatato ka. Alam ng Holy Spirit na nanaan sa katawan mo na minarkahan mo yung kanyang templo ng tato. So, hindi nalulugod ang Holy Spirit na dinudungisan mo ang kanyang tahanan. Na binababoy mo ang kanyang tahanan sa kamunduhan at kalaswaan. Hindi rin nalulugod ang banal na spirito na ritukohin mo kung anong kaanyuan ng kanyang templo. Dahil ang ating katawan, templo yan ng Holy Spirit. Templo yan ng Diyos. Kapag pinaritoke mo ang anumang parte sa katawan mo, alam ng Holy Spirit na may ginalaw ka sa katawan niya na ikinorek mo ayon sa kagustuhan mo bilang tao. Pero kung mamamatay ka, sasabihin sa iyo ng Holy Spirit, hindi iyan ang itsura ng aking nilikha. So, paano ka ngayon mangangatwiran sa banal na spirito na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo? Maliwanag nga na sinabi ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Hindi si Jesus ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng bawat tao, kundi ang banal na spirito, ang Espiritu Santo. At ang banal na spirito ay naririto sa ating mundo dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, kaya tayo ay nag-i-exist. Maraming mga tao hindi nila nakikita na ang Diyos ay spirito. Maraming mga tao hindi naniniwala ng Panginoon ay umiiral dahil hindi nila nakikita ng mata. Pero hindi nila nakikita ang katotohanan na kapag wala ng espiritu ang katawan ng tao, ang tao ay patay na at lilisan dito sa mundo. Ang espiritu ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay. Ang Espiritu Santo ay ang liwanag, buhay at katotohanan, ay ang Diyos ng katarungan at Diyos ng hustisya. Hindi mo siya kayang linlangin. Alam ng Espiritu Santo kung sinong naging kaisa ni Jesus, na naging kaisa niya, na sumasampalataya lamang sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang ang kinikilalang amang espiritual, hindi ang mga pare, hindi ang Papa ng Romano Katoliko. Honestly, ang Papa ng Romano Katoliko, ang mga pare, kapag binawi na ng Holy Spirit ang kaluluwa sa katawan nila, kapag umalis na ang Holy Spirit sa katawan nila, mamamatay sila At ang mga pare, wala silang kakayahang lumikha ng sarili nilang katawan at kaluluwa. Ang buhay natin ay hiram lang natin sa banal na spirito.
Binigyan lang tayo ng pagkakataon ng banal na spirito na maglakbay dito sa mundo ng pansamantala. Lahat ng tao dito sa mundo mamamatay. Kahit nga sina Eva at Adan namatay. Sina Abraham, sina Moises, sina Hosea, lahat ng mga propeta lumisan na dito sa mundo. Maging si Jesus ay lumisan dito sa mundo. Dahil ang katawan natin nagmula yan sa labok. Ang ating kaluluwa nagmula yan sa Espiritu. Ang may hawak ng buhay natin ng Espiritu Santo, yung siyang Alpha at Omega. Siya yung simula at katapusan. Kaya ang buhay ng tao dito sa mundo ay may simula at katapusan. Pero si Jesus lang, ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para maligtas ang kaluluwa mo na mapunta sa langit. Si Abraham ay sinungaling. At sinabi ni Jesus na ang sinungaling ay anak ng demonyo. Nanlinlang si Abraham at si Sarah. Nilinlang nila si Parowa. Pinagbabawal ng Diyos ang pakikiapid. Honestly, itong si Sarah, noong pagkatapos nilang linlangin si Parowa ng Ehipto, nung umalis sila sa Ehipto, marami silang mga nakamkam na mga pinagkaloob na rin sa kanila ni Parowa dahil nung hindi pa nalalaman ni Parowa ang katotohanan na asawa si Sarah ni Abraham. Maraming natanggap na mga biyaya itong sin Abraham. Pati yung mga katulong na babae. Honestly, si Abraham nakiapid kay Hagar. At kay Hagar ipinanganak si Ibrahim. Pinagbabawal ng Diyos ang pangangalo niya at pakikiapid. Honestly, yung katawan ni Abraham, templo yun ng Espiritu Santo, hindi kayang linlangin ni Abraham ang Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo na yung puso ni Abraham ay sinungaling sa kanya. Nasa panig ng demonyong si Satanas. Kaya niya nililang si Parowa. Kaya nakiapid din siya kay Hagar na siyang naging ina ni Ismael. Honestly, ang naging asawa ni Abraham na si Sarah, nagkaanak yan na ang pangalan ay si Isaac. At kay Isaac, doon nagmula yung saling lahi din ni Moises, hina Abraham. Yung mga Hudyo, ang nagpapakot, nagpapatay kay Jesus ay mga Hudyo. Dahil hindi nila kinikilala na si Jesus ay anak ng Diyos. At sinabi rin ni Jesus na bago pa man umiral si Abraham ay ako na nga. Dahil bago pa man nilikha ng Diyos ang langit at lupa, si Jesus ay Espiritu at kasama na siya ng Diyos Ama sa langit. Si Jesus ay Mesiya ng banal na Espiritu. Narito na tayo sa uling panahon. Hindi kayo maliligtas ng relihiyon na nagkalat dito sa mundo. Walang tao dito sa mundo na nakahihigit kay Jesus. Dahil si Jesus lang ang siyang nagmula sa langit, yung Espiritu na nagmula sa langit, na sinugo ng banal na Espiritu, na nagkatawang tao lamang kay Birheng Maria. Kaya sinabi ni Jesus, ako ang daan, buhay, liwanag at katotohanan. Walang sino mang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kay Jesus ko tinanggap ang banal na Espiritu. At bilang isang tinawag din ng banal na Espiritu, ang misyon ko ay magpahayag ng Ebanghelyo na itaas ang pangalan ng Espiritu Santo sa buong mundo. Ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. At kapag ang tao ay hindi nagsisi at hindi tumalikod sa paggawa ng kasamaan, honestly, ang kaluluwa nyo ay hindi makakapasok sa karya ng Diyos Ama. Dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo. At dahil doon, mahihiwalay ang kaluluwa nyo sa Espiritu Santo. Mamamatay ang inyong katawan at kaluluwa at itatapon ng banal na Espiritu Santo ang kaluluwa nyo sa impyerno dahil mga naging Judas kayong mga anak at suwail sa Kanya. Si Jesus ay ang Mesiya at anak ng Diyos na sinugo ng banal na Espiritu. Si Jesus ay anak ng Diyos dahil ang Ama niya ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Honestly, yung Papa ng Romano Katoliko, may sinasabi pa rin siya na, all religions daw will lead to the path of God. Honestly, lahat ng relihiyon dito sa mundo, nanggaling niya kay Satanas. Sinungaling. Si Kibuloy, tinataas niya ang sarili niya, inaari niya ang hindi niya pag-aari, na yun daw kaluluwa ng kanyang kapwa ay pag-aari niya. Yun daw sanlibutan ay pag-aari niya.
Honestly, ang ating kaluluwa ng bawat tao, pag-aari lang yan ng Espiritu Santo. Hindi yan pag-aari ng sino mang tao dito sa mundo na siyang impostor at sinungaling na anak din ng demonyong si Satanas. Yang tulad ng sinabi ng Papa, yung lahat nga daw ng relihiyon. Well, honestly, yung relihiyon ni Abraham, kasinungalingan din yun. Dumalapastangan yun sa banal na spirito. Hindi pinanatili ng saling lahi ni Abraham yung kanilang katawan na sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Nangangalo niya kaya patong-patong ang asawa ng mga saling lahi ni Abraham. Katulad ni Abraham, nagpapalit-palit din ng babae. Ilan ang nagiging asawa nila? Nakikiapid sila sa hindi nila asawa. Hindi yun ikinalulugod ng banal na spirito na yung sagradong tahanan niya ay babuyin mo sa pagpapapalit-palit ng asawa. Hindi si Abraham sugo ng Diyos. Sugo siya ng demonyong si Satanas sa sinungaling. Kaya sinungaling din si Abraham. Kaya sinabi ni Jesus, huwag niyong paniwala ng lahat ng espiritu, kundi suriin niyo ang bawat espiritu kung nasa panig ng Diyos. Si Abraham ay sinungaling na nakiapid kay Hagar. Which is ang pangangalo niya at pakikiapid ay walang kapatawaran yan sa banal na espiritu. Kaya pinagbabawal yan ng Diyos. Pinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Huwag kang gagawa ng idolo. Which is kagustuhan niya ng mga relihiyon ng Romano Katoliko. Kagustuhan ng mga leaders ng Roman Catholic. Na sumamba ka sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Itaas mo na si Maria ay ina ng Diyos. Which is hindi itinuro ni Jesus na tawagin na si Maria na ina ng Diyos. Dahil si Maria ay hindi nakahihigit sa banal na spirito na siyang ama ni Jesus. Kaya ang tawag ni Jesus kay Maria ay babae lang, hindi ina ng Diyos. Kung babasahin mo ang Biblia, wala ding nakasasaad dyan na patungkol sa rosary. Kagustuhan din niya ng leaders ng Roman Catholic na magrosaryo kayo. Pero ang tunuro lang ni Jesus, honor God with your body. Pero maraming mga tao, binaboy nila ang sagradong tahanan ng banal na spirito sa kamundo at kalaswan. Honestly, maraming mga pari din ang nabubulgar, lumalabas yung kanilang baho. Maraming mga pare, pedophilia. Maraming mga pare, mga rapist. Maraming mga madre, ang mismong nagtetestimony na sila ay ginahasa ng pare. At yung pare ay patuloy pa rin nagmimisa sa kanilang parokya. Ngayon, maraming mga pare, inaalaw nila ngayong dalawang lalaki o dalawang babae ay ikasal. Pero kalapastanganan yan sa banal na spirito na siyang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng tao. Dahil ang nilikha lang ng Holy Spirit ay lalaki at babae lang. Wala siyang nilikhang transgender. Narito na tayo sa uling panahon. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ko ay ang siyang nagsasalita. Ako ay tagapagsalita rin lang ng banal na spirito para magpahayag ng katotohanan, para ipakilala at itaas ang pangalan niya sa buong mundo, sa buong nasyon, na siya lang ang nag-iisang Diyos at Espiritu na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng tao, ang Alpha at Omega, na nanahan noon sa katawan ni Jesus, na siyang nagsugo kay Jesus. Honestly, sinabi rin ni Jesus, I will never leave you like an orphan. Ibig sabihin, hindi kita iiwanan na parang ampon lang. Iiwan ko sa inyo ang Espiritu Santo na siyang tutulong sa inyo na magpapaalala sa inyo ng lahat ng itinuro ko. Dahil yung katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo, ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nagbibigay ng buhay kay Jesus, na nagsugo kay Jesus, ay siya ring tumawag sa akin. Dahil yung aking katawan, templo ng Holy Spirit. Tinawag ako ng Holy Spirit para gawin din ang aklat na to at ipahayag sa buong mundo na si Jesus ay anak niya, Mesiya niya. Ang Espiritu Santo na nanahan kay Jesus ay ang ama ni Jesus na parating kasama ni Jesus. Ako, hindi ako nabubuhay mag-isa. Sinabi rin ni Jesus, if you believe in me, you believe in the Father who sent me. And when you believe in me, I and the Father will come to you and abide in you. Ang Diyos Ama at ang Anak, parati ang magkasama. So ako, pinanganak na muli ang aking kaluluwa sa Espiritu dahil ang kinikilala kong amang espiritual ng aking kaluluwa at Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama na gumigising sa akin ay mismo ang Espiritu Santo na nanahan sa aking katawan. Ang buhay ko dito sa mundo ay may simula at katapusan dahil may hawak ng buhay ko ang
Holy Spirit, ang Espiritu Santo, na siyang totoong Alpha at Omega. Ako, pag namatay dito sa mundo, alam ko na kasama ko si Jesus at ang Espiritu Santo. Dahil ang naging misyon ni Jesus, ipahayag sa buong mundo ng Espiritu Santo may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng tao na tinanggap ko. Na ang Espiritu Santo may pag-aari ng buhay ko at hindi ang sarili ko. Ang Espiritu Santo rin ang tumawag sa akin na siyang nagsugo kay Jesus para magsalita patungkol sa Kanya. Hindi ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong amang espiritual ni Jesus na nagsugo kay Jesus para magbinyag sa pangalan ng Espiritu Santo, ang banal na Espiritu, para ipahayag ni Jesus sa mga tao na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lang. At ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ng tao ay ang siyang Alpha at Omega na parating kasama ni Jesus na nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan. Ito yung ebanghelyo at salita ng Diyos. Tanggapin nyo sa puso nyo ang mga katuruan ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. Bago pa man, bawiin ng Espiritu Santo ang kaluluwa nyo. Dahil sa oras na binawi na ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, sa kabilang buhay, hindi ka magiging handa para humarap sa paghukom. Dahil hindi mo kilala ang sarili mo kung sino ka at kung saan ka nagmula. Pero kung tinanggap mo ang Holy Spirit kay Jesus, magiging masaya ka, nalilisan dito sa mundo dahil alam mo na traveler ka lang dito sa mundo, na ang kaluluwa mo ay hindi dito sa kaharian hindi dito sa lupa ang kaharian noon, kundi ang kaharian ng iyong kaluluwa ay sa panig ni Jesus na muling ipinanganak sa Espiritu. Dahil Espiritu ang Diyos, para mapuntang kaluluwa mo sa langit, kailangan mong tanggapin ang katotohanan ng Espiritu Santo ay ang siyang iyong totoong Diyos at tamang espiritual na nagbibigay ng buhay sa iyo, na lumikha sa iyo. Honestly, ang aklat na to nagsasaad din ng patungkol sa politika. Yung politika doon sa ating bansa, magulo yan. Dahil yung mga hudas na leader sa ating bansa, nasa panig din ng masasama. Si Bongbong Marcos. Isa siyang weak leader, inutil, na wala siyang pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Naging sunod-sunuran lang siya sa dikta ng mga taong nakapaligid sa kanya na siyang masasama. Kaya itong si Bongbong Marcos, naligaw ng landas. Ang puso niya ay nasa panig na rin ng demonyong si Satanas. Alam lahat ng Holy Spirit ang ginagawa ni Bongbong Marcos dahil yung katawan ni Bongbong Marcos ay templo ng Espiritu Santo. Wala siyang itatago sa Espiritu Santo. Kaya kapag nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, mamamatay ka. Katulad ni Ananias. Kung alam mong Biblia, alam mong istorya. Nung si Peter, tinanong niya si Ananias, bakit ka nagsisinungaling sa Holy Spirit? Itong sa Espiritu Santo. Itong si Ananias, naging mayabang pa rin kapag mataas. On the spot, pinatay ng Holy Spirit si Ananias dahil sinungaling siya. Hindi na unawaan ni Ananias na yung katawan niya ay templo ng Espiritu Santo at ang may hawak ng buhay niya ay hindi ang sarili niya, kundi mismo ang Espiritu Santo na nagsugo kay Jesus, na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ang Holy Spirit lang ang nag-iisang amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Jesus na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat nating sambahin. Hindi ang rebolto, hindi natin dapat iduluhin ang mga pare na silang amang espiritual. Di ba dapat iduluhin si Kibuloy na sinasabi na yung kaluluwa ay pag-aari niya at ang sanlibutan ay pag-aari niya. Hindi mo rin dapat iduluhin itong si Manalo, Felix Manalo, na ginagamit din ang pangalan ni Jesus sa sinasabing iglesia ni Cristo, dahil hindi kinikilala ni Manalo na si Jesus ay Diyos, kundi tao lang. So itong sina Manalo, yung sina Eli Soriano, sina Kibuloy, ang Roman Catholic leaders, yung mga Hudyo, tagusunod ni Abraham, honestly, mga sinungaling kayong lahat.
hindi nyo kayang linlangin ng Espiritu Santo na siyang may pag-aari ng buhay nyo, mag-repent na kayo. Mag-repent na kayo. Dahil sa oras na bawi ng Holy Spirit ang kaluluwa sa katawan nyo, tudas ang kataas at kayabangan nyo sa Espiritu Santo. At sa kabilang buhay, ang hari doon ay hindi si Jesus, kundi ang banal na Espiritu na siyang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa, na siyang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Ang sino mang hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo, ang kanilang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng kanilang buhay, maniningil ang Holy Spirit sa inyo sa oras ng paghuhukom. At kapag namatay na kayo, yung pangalan nyo, dahil naging Judas kayo sa Espiritu Santo dito sa lupa, sinabi nga ni Jesus, ang kasalanan walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sa araw ng paghuhukom, hindi masasaad sa aklat ng buhay ang pangalan mo kapag nilapastangan mo, kinalaban mo ang Espiritu Santo, na siyang Diyos na lumikha sa'yo. Mamamatay ang katawan at kaluluwa mo, at ang bagsak ng kaluluwa mo ay sa impyerno, dahil naging kaisa ka ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na Espiritu. Ito yung mabuting balita ng banal na Espiritu. Ginigising ko ang inyong kaluluwa, puso't isipan, na tanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo inyong katawan. Para kung sakaling lumisan man kayo dito sa mundo, maging handa ang inyong kaluluwa kapag humarap na sa Espiritu Santo para hukuman. Alam nyo na ang puso nyo ay tapat at nanatiling totoo sa Espiritu Santo na nasa inyong katawan, maliligtas ang inyong kaluluwa. Pero kung ang kaluluwa nyo ay naging mapagmataas, mayabang, at suwail sa Espiritu Santo, sa impyerno ang bagsak ng kaluluwa nyo. Heaven and hell is real. Your soul will go to heaven if you follow Jesus Christ to honor, praise, worship, and glorify the Holy Spirit with your body, mind, heart, and soul with all your strength as your Creator and Heavenly Father. But if you blaspheme against the Holy Spirit, you destroy your body for sexual immorality, and you dishonor the Holy Spirit with your body as not your Creator and Heavenly Father, your soul will go to hell. All evil people, all evil souls that are doing blasphemy against the Holy Spirit are with Satan. And the days of Satan are numbered, because the name of the Holy Spirit will be exalted in the whole world, that the Holy Spirit is indwelling in the body of Jesus Christ is only one God that's giving life to us humans. And we humans should humble ourselves to honor, praise, worship, and glorify the Holy Spirit with our body as our Creator and Heavenly Father, to become one body and one Spirit of Jesus Christ, born in the Spirit of the Holy Spirit as the children of God. Thank you for your listening. Until next time. Bye!